Ito kasama na po natin sa linya ng telepono si Eunice Monte, ang tagapagsalita po ng Philippine Ports Authority. Magandang hapon po, Ma'am Eunice. Magandang hapon po, Sir Sandro at Sir Willie. Kanina nga po nag-release ng numero itong PPA at as of 12 noon kanina nasa 512 yung bilang ng mga stranded na pasahero sa mga pantalan. Ano-ano po bang mga pantalan ito? Yes, actually nadagdagan po yan. No? Ngayon nasa 514 na ang mga stranded. But we're still monitoring ongoing as we speak. Meron po tayong mga stranded dito sa pantalan natin sa Batangas, Mindoro area. Meron din po tayong mga stranded banda dito sa Marinduque, Quezon. Dito rin po sa Bicol, kung saan sa Bicol ang bulto ng mga karamihan na stranded. Negros Occidental, Bacolod, Negros Oriental, Siquijor, pati po sa Agusan. May mga stranded na po tayo. Eto po ba, kamusta po sila? Saan po kaya sila pansamantala na nanunuluyan? Dito pa rin po ba sa PPA mismo sila mamamalagi? Yes, pagdating po kasi sa mga stranded, kaya po pag kunyari may mga nakakansela sa airlines o kaya sa airport, yung mga pasahero usually, dito po sila nag-i-stay muna sa ating passenger terminal, and then of course yung mga shipping lines, they are committing kung ano po yung papakain nila sa ating mga pasahero. But for us, PPA, meron na rin tayong initiative na bigyan sila ng mga ready-to-eat meals at saka mga hot meals habang nag-aantay po sila. At least po ma-assure natin, masisiguro natin yung kaligtasan at syempre yung komportable naman doon sa ating mga kababayan na stranded. Yes, that's correct po. Convenience, saka comfort pa rin. But at the same time, of course, wala namang may gusto na ma-stranded sa mga pantalan. Ang ating pong hiling ay lagi nilang i-check kung tuloy ba yung biyahe nila para hindi na po tayo nagkakaroon ng mga stranded sa ating mga pantalan. Missionis yan bang mga stranded ngayon, mga regular na pasahero ba yan na tumatawid dagat? Yes, coming from Undas po, ito yung mga pasahero na usually talaga. Kasi ang mga na-stranded po natin nandito sa bandang island area po nung Pilipinas. So, ibig sabihin, ito yung mga regular na pasahero and at the same time, humalo na din yung iba na mga uuwi o babalik dito sa Manila dahil sa kanilang trabaho. At hindi sa inyo nanggagaling yung pagpayag doon sa mga maglalayag na mga barko dahil ito ay Coast Guard, tama po ba? Yes, that's correct po to emphasize kasi ang PPA, hindi po linawin lang po natin, hindi po nakakansela ng biyahe ang PPA, but of course, tumatalima po tayo sa kung anong abiso ng Philippine Coast Guard. Kapag lifted na po yung no-sail zone policy, ayan, maaari na po tayong makapag-allow ng mga pasahero na sumakay na ng barko at leave the port premises. Pero ito po, sa ngayon nag-aantay pa rin tayo ng abiso kasi ayaw din naman ng Coast Guard, of course, na makompromise yung safety ng mga pasahero. Lalo na po, medyo tuloy-tuloy yung ulan, saka malakas pa yung alon. Paano yung coordination ninyo at kung kanino kayo nakikipag-coordinate para na sa gayon, yung mga bilang na stranded na ngayon sa mga ports natin hindi na madagdagan? Meron pong coordination ng PPA with the maritime agencies, of course, with the Philippine Coast Guard and Marina. Ang Marina po, sila ang responsible sa mga shipping lines. And PPA, of course, sa port premises, Philippine Coast Guard, yung safety ng mga pasahero, saka yung mga overloading. So, pagdating po dito, may sarili rin kaming count kung ilan yung mga tao na nasa pantalan. Let us remember na hindi po lahat ng pantalan ay under ng PPA. So, yung mga bilang po na meron tayo ngayon, ito yung mga under sa mga ports nationwide ng Philippine Ports Authority. So, right now, ito po yung bilang natin. Ibig sabihin, ito yung mga pasahero na nag-aantay dito sa mga passenger terminal ng PPA. Kasi gaya nung dito sa Maynila, sa PITX, hindi na sila nagpalabas ng mga bus papunta sa mga ports, no? So, nang sa gayon, hindi na makakadagdag doon sa mga may stranded pa dyan sa ating mga ports, missionaries. Yes, pagdating naman po sa pagdating ng mga pasahero, so kahit po dumating pa man sila, o kunyari cancel pa yung biyahe nila, talagang i-cater po natin sila because kung nasa pantala na po sila, basta ang responsibility po ng PPA to keep them safe and of course yung comfort, convenience sila kahit pag nakatapak na sila sa pantalan. So
kahit kanselado or suspendido o kaya yung iba na gusto lang mas maaga pumunta para sa biyahe nila, we cater them po as much as possible para maramdaman naman nila na at least pag nasa pantalan sila bago sila sumakay ng barko ay komportable po. Saan po ba pwedeng makita yung mga canceled na mga biyahe ng barko? Meron po ba tayong isang dedicated na website o talagang per company to? Supposedly dapat po Marina yung nag-handle nitong sa mga shipping lines because ang PPE po wala siyang mandato or hindi niya sakop yung mga shipping lines. But then again, of course, kami po sa PPE, we try to inform the public and to let them know na may mga kanselado, may mga suspendido. So kami po sa PPA, nagkakaroon na rin kami ng initiative na lang na i-post sa social media page ng Philippine Ports Authority na may mga kanseladong biyahe kami dito sa mga bandang ports natin nationwide. So ginagawa namin, nilalagay namin yung kanseladong biyahe saka yung kanseladong trips na po sa ating Facebook page, Philippine Ports Authority, yung may blue check po. And of course, kino-coordinate na lang natin ito dun sa mga port natin sa baba, sa mga regional areas po. Kaya importante, Kuyang Willie, na i-check muna. Talaga, i-check muna kung tuloy yung biyahe nyo bago kayo pumunta sa mga pantalan. May possibility pa ho bang madagdagan yung bilang na binanggit nyo ngayon? Ilan yan? 514? Possible po na madagdagan, especially ngayon na medyo maulan pa rin and yung bilang na yon that was 12 p.m. So magkakaroon po ulit tayo ng bilang mamayang 6 p.m. So posible po na madagdagan ito, especially may mga karagdagan tayong information na pumapasok from the ground. So with the case of the weather ngayon, posible po yung madagdagan. Kuyang Willie, puntahan naman natin at Ma'am Eunice, puntahan naman natin yung mga naging numero matapos nga itong undas. Kamusta po? Nadagdagan po ba doon sa pinipredict natin na mahigit 1 milyon na mga pasahero ang gagamit ng mga pantalan natin para dito sa nagdaang undas? Sa ngayon, malaking factor po itong bagyo dahil sa ngayon, ang ating pong projected ay 2.2 million passengers. But then sa ating record, as of 12 noon, nasa 1.5 million passengers pa lang yung ating naitatala. But then again, we have to understand that these numbers are moving. So maaari pa pong madagdagan ito pamaya. Maaring may mga nagpaliban lang ng biyahe dahil masama ang panahon. So we're still expecting these numbers to go up. Oo, so ang ibig sabihin po nito, Ma'am Eunice, meron pa pala talaga tayong mga kababayan na hindi pa nakakauwi galing undas, do sa undas break, papunta sa kanilang mga bahay dahil nga rin dito sa bagyo. Yes, malaking factor po yung bagyo actually because usually mga ganitong araw ay na-reach na po natin yung ating 2 million because marami na yung nakauwi kung maganda ang panahon. But then again, we have to understand na may mga kanseladong biyahe and meron din pong minabuti na wag nang munang magtungo sa pantalan para hindi na makadagdag sa mga stranded. At dahil nga may mga inaasahan pa tayong pabalik ng Metro Manila, at syempre siguro yung iba rin na pabalik sa kanilang mga probinsya, siguro mga paalala na lang po, Ma'am Eunice, para iwas aberya na rin doon sa mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga bahay galing sa undas break. Yes, paalala na lang po sa ating mga kababayan, especially yung mga uuwi pa lang or babalik sa kanilang mga trabaho. Mas maganda po kung sila mag-check muna ng updates mula sa shipping line. So dapat po ina-update sila ng napili nilang shipping line via text o via email kung tuloy ba o suspendido yung kanilang biyahe. Kung wala man po silang na-receive, maaari po silang mag-check sa website mismo ng shipping line. At kung hindi pa rin updated yung website ng shipping line, meron naman pong inisyatiba na rin ng PPA na i-post yung mga biyahe na naitatala nating kanselado. So nasa Facebook page po ng Philippine Ports Authority, open yan 24/7. At yes, hindi pa rin po nakakabakasyon nga itong mga empleyado ng PPA because we're still expecting na madadagdagan tong mga pasahero coming from undas. Ngayon naman po may bagyo. So tuloy-tuloy po ang duty ng mga empleyado ng PPA and handa naman silang mag-serve. Lalo na po yung mga nasa frontline. Meron po kayong mapagtatanungan. May mga malasakit help desk tayo dyan. And meron pong roving pa rin na port police anytime you can approach kung sakaling may problema o concern sa inyo pong mga biyahe. Alright, marami pong salamat, Ma'am Eunice. Thank you, ma'am. Thank you very much po. Ingat po sa mga magta-travel pa. Masyado kang busy. Punta ka na doon kay Stormy, ha? Baka namimiss ka na ng pusa mo. Yun yung pangalan ng pusa niya. Ayun, wala na si... Nakakabakasyon.
Ayun, maraming salamat. Yan po si Ma'am Eunice Samonte ng Philippine Ports Authority. Siya po ang tagapagsalita.